Wala nang second chance at hindi na matutuloy sa Pilipinas. Welcome back to our YouTube channel. Parang OA, hindi maganda. Parang scripted. Ito. Welcome back to our YouTube channel. Parang hindi talaga maganda pagka gano'n, OA masyado eh. Pag naman, welcome back sa ating YouTube channel, mga amigo, hindi na masyadong ano. So paano ba ang maganda dapat? Kasi nakikita ko yung iba, yung mga nagbablog talagang sinasabi ganun. Pagka nagsabi talagang yung iba yung energy, parang welcome guys to the welcome back to our YouTube channel. Tagal ko na nagbablog. Tagal ko na kasi nagbablog mga amigo, pero sa totoo lang, hindi talaga ako nahuhusayan sa sarili ko. Hindi ako magaling magsalita at sa akin mga amigo. Walang kung ayun, basta hindi mahusay, basta kung ano lang, sasalita akong ganyan na lang. Pero parang minsan naisip ko ang galing niya lang magsalita. Welcome back to our YouTube channel. Mga amigo, kumusta po ang bawat isa? Ganun ba? Try natin isa pa. Welcome back to our YouTube channel. Nandito naman po ang pasmadong bibig ng Nueva Ecija na si Kuya Raul. Kumusta po ang lahat? Ganun. Parang maganda yun, parang ganun dapat. Ulit. Welcome back to our YouTube channel. Nandito po si Kuya Raul, ang pasmadong bibig ng Nueva Ecija. Ngayong araw po mga amigo ay gusto ko lamang po na tayo po ay nag-aantay. Nag-aantay tayo sa pagpunta ng Matingga family. Si Miss Mami at saka si Chamame. So alam ko po marami ang excited sa pagpunta nila dito. Hati mga amigo, hati. Merong gigil, merong inis. Pero sabi ko nga mga amigo ay anuman yung ating gagawin, yun ay makapagpapasaya sa atin. Di ba? Ay, busog. Sabi nga ganito mga amigo, ito nga po ay mga comment na sabing gano'n itong si Dooms Domino. Welcome back Miss My Matingga family. Sabing gano'n. And then sabi gano'n ni Asi Adenepse, finally, balik na po uli kila misma ang vlog nyo. Hoping na sana makabalik po sila lahat. Excited na ako ulit for Misma para sa magandang future niya. Lahat sila. Ang hirap po yata noon mga amigo. Lahat sila. Responsibility mga amigo. Sa ngayon, dalawa muna mga amigo. Siguro ang kaya. At tingnan muna natin silang dalawa. Opo. And parang ako naman nakikita ko naman na parang okay naman talaga. Kasi nung nandito naman kasi yung mga bata maayos naman sila. At sabi ko nga po sa inyo, kung ano sinabi ko, sinusunod nila and nagre-respect sila sa akin, and that is the most important, respect sa mga nakatatanda. So, sabi pa ganito, marunong pa magsalita si Misma. Love you Misma. Sabi ni is hirap. Sabi naman niya, social butterfly. Kuya, lahat naman ng tao nagkakamali. Ang importante na laman ng pagkakamali na nagpatawad at nag-move on na sa past. Deserve ng mga bata ng chance and opportunity na ito. Totoo yun mga amigo. Ang pinaka-importante yung pagpapatawad. Paano ko ba masasabi na nagkapatawaran na paano ko ba nasasabi na napatawad ko na si Chamame sa mga nagawa niya? Simple po mga amigo, yung nakakausap ko po siya ng magaan sa puso ko. Nakikipagbiruan po ako ng masaya at walang problema. Ganun po. Yung parang normal po na kaya ko sabihin na Chamame, ganyan. Chamame, anong pagkain mo? Yun yung masarap kasi sa pakiramdam yung ganung part mga amigo. Ako sa mga nangyari kasi sa 1 year nila dito kasi maraming mga hindrance, maraming pagsubok ang na-experience namin. At ang natatandaan ko na sinabi sa akin ni Chamame ay pumunta kami dito para sa iyo at para yung mga bata
ay kasama ko. So ang parang ang nais niya isa yung meron kasing times na before, past naman na siya, na halos talagang hindi ako nagpupunta sa kanila, and nagbigay ito ng hindi magandang yun sa puso nila, na parang ano ba to, parang kailangan, parang dapat ba na mag-stay pa kami dito kung hindi naman pupunta si Raul, puro trabaho na lang, trabaho. Yun ang hindi ko nauunawaan, mga amigo, na before ay sa family ko ganun din, wala akong time. Ang dapat talaga para magtagal yung isang relasyon sa pagkakaibigan, sa mahal mo sa buhay, is yung time. Marunong kang i-balance yung oras mo. And then ito, mga amigo, sabi pang ganon ni Marilina Malunes, bakasyon ka muna Chamame sa Pilipinas, buti pa to si Chamame masipag. Yes. Pagdating sa kasipagan, wala lang masasabi kay Chamame. 100% yan, mga amigo, yung kasipagan ni Chamame. Talagang sasabihin ko na ito ang babaeng walang pahinga. Never nag-complain niya pagka nandito sa resort, maglilinis siya. Totoong linis. Hindi yung after 30 minutes hingin ka ng 5,000. Hindi ganoon. Totoong linis ito na kung saan ay talagang kakaskasin niya mga ano. Kaya namimiss ko si Chamame pagdating sa paglilinis, kasi siya yung talagang pati mga salamin lilinisin. Yun po, mga amigo, ang nakakamiss kaya Chamame. Hindi perfect yung tao eh. May mga kakulangan. Ganon din naman ako meron. Pero sabi nga ganito, importante yung nagkapatawaran, di ba? And then sabi nga ni Lollipop 8127, Misma, dito ka na sa Pilipinas para mas maganda ang buhay mo. Dito sarap ang food, tapos maganda ang school mo. Excited na ako bumalik kay Misma. Kasi maganda yung maganda yung school talaga dito sa Pilipinas. Yes sir Raul, sabi ni Gloria Carpio. Give them chance, dalhin mo sila uli sa Pilipinas. Okay naman sila noon, may nagwakwak lang kay Chamame noon. Kaya gano'n nangyari. Ngayon, I think lesson learned sila. Masaya ang family nila noon sa Pilipinas. Masaya ang family nila dito sa Pilipinas. Yung nagwakwak sa kanila, eto yun eh. Totoo naman na about sa susul na yung mga yan. Pero, ang hindi nila nagawa is yung ginawa nila kaya yun sa isa. Oo. Yung ginawa nila sa isa, yun ang hindi nila na gawa kay Chamame, na gumawa ng videos against sa akin. At doon sila nagkamali, na akala nila ay magagawa nila na yun, magagawa nila na maggawa ng videos si Chamame, and then siraan ako. And then hindi siya nagpabayad, di ba? Hindi siya nagpabayad at hindi siya nagpabayad para lang gumawa ng videos na against sa akin. Yun ang mahalaga. So sa totoo lang, sa lahat ng mga anak ni Chamame, kay Amir at Bibian ako napaiyak noon. Sabi ni Jelin's Vlog. Tapos sabi pang ganon ay sabi nga ni Marcon, ako sa totoo lang nababait na talaga ako kay Chamame. Di pa siya nakarating sa Pilipinas, lagi ko yung subaybayan sa vlog niya. Ayun. Oo, mabait si Chamame. Kaya lang talaga may mga times talaga na dapat talaga ay iintindihin, dahil iba pa rin yung kanilang lahi. Pero pagdating sa pag-a-adjust, pagdating sa ganyan, mahusay si Chamame makisama. Kaya lang pagka mali sa kanya, mali eh, ganoon. I think ang pinaka the best na gawin ko is, kasi pagka naman nagpumunta si Chamame dito, alis din naman siya, pabakasyon lang, yung bata maiiwan. Yung mga bata magiging magiging okay na, para magiging Pilipino na sila, kasi yung attitude, character, yung mga ganyan, magiging sila. Kasi kailangan nila sumunod sa akin eh. Dahil sabi ko nga, di ba, may second chance lang para sa kanila, and then yun na yun sa second chance yun. Pero ay naniniwala ako na magiging okay na. Alam niyo kung bakit? Kasi
nung time naman na bago sila umalis, sabi nila may iwan sila, susunod naman sila sa akin, at kaya na nila mamuhay ng sila lang, ganoon. So I think this second chance ay okay na okay na. So one more, isa pang bagay, ang tanong, ito hindi tanong, ito ay tanong pero hindi to sa comment section, sabing ganon. Marami nagsasabi na kaya ko daw kinuha sila Chamames because umuwi na sila Juana at yun naman ang kapalit. Nagkakamali po kayo doon mga amigo. Dahil ang katotohanan po mga kababayan ko ay nandito si Juana at si Wesley namumuhay dito. And then sila Chamame ay pupunta rin dito mga amigo. Yun ang totoo. Yun ang totoo doon. Pupunta rin sila dito kahit na nandito pa si Juana at si Wesley. Nagkataon lang talaga na sila ay nag-desisyon na bumalik doon. Oo. 'Di ba sinabi ko pa sinasabi na dati ko pa sinasabi sa inyo na sure na babay sila misma dito. Yun po mga amigo. And then na-message siya mami, sabing gano'n ni Maricon, gusto kasi ni Chamame din, grabe ang patawag, kalug siya, magaling makisama. O yun, totoo yun. Hindi talaga on hand karaul. Isang house lang kayo na matutukan mo na madisiplina. Ay, yun. Ako di na ako nanonood sa araw-araw pagkasama mo si Vivian. Ano yun? Ako di nanonood na araw-araw, lalo na pagkasama sila Vivian, Kuya Raul. Sana makasama siya. Yun. And then mas deserve ng sabi nga ni Sandra Dialino, mas deserve na mating ka-family na bumalik sa Pilipinas. Normal lang naman ang pagkakaibigan na magkakaroon ng problema. Pero hindi big deal yun. Tama po ang desisyon mo, Kuya Raul. Baliwalain mo na lang ang mag-inang Joanna at Westy, katulad sila ng mga asawa nila Rico. Puro kaperahan lang. Yun ang sabi. Puro perahan lang ang nagkasundo sila doon sa Equatorial Guinness yung dalawa. So yun, pero sinabihan ko na rin si ito pala mga amigo ang kwento. Si Mami ko sinabihan ko na Mami ko total naman hindi naman sumasagot si Joanna at si Wesley sa mga message mo. Hayaan mo na sila mabuhay ng ayon sa gusto nila. Yung sabi ko sa kanya, huwag ka na mag-reach out, sabi ko sa kanya, hayaan mo na lang sila dahil yung effort mo sa ganyan tama na, sabi ko sa kanya ganun. Yun. And then sabi ni Rosalina, ipag-pray natin na makabalik dito dito. Sorry Chamame, nagtampo ako sa iyo sa wrong decision mo, pero ngayon okay na kami, we miss you, sabing ganun. Oo. Isang bagay na nagustuhan ko kay Chamame, yung pakikisama. Sa lahat ng meet and greet namin, nakasama si Chamame, gumawa siya ng effort para ipakita niya yung pagmamahal niya sa mga Pilipino. Nag-practice silang magsayaw, gumawa siya ng mga sako-sako para sa kanyang ipe-perform. Ganon mga amigo, ganoon siya makisama at ganon niya kamahal ang mga Pilipino. Kaya sobra siyang na-hurt at naniniwala siya na lahat ng Pilipino ay mabait. Ganon po mga amigo. So kung meron akong babalikan before, about kaya sa mga nangyari, siguro ang hindi ko gagawin kay Chamame ay yun yung magalit ng sobra, dahil iba kasi mga amigo yung pinaglalaban niya, iba yung pinaglalaban ko. Dapat during that time na merong tampuhan, dapat nakinig muna ako sa kanyang sinasabi, and then ako naman ay dapat nagsalita din at nagkausap ng maayos. Ganun po mga amigo. Pero ang isang bagay na
kinagusto ko ay yung pagsasorry, pagsasabi ng sorry, pag-accept ng mali, at yon ang napaka-importante. Yung pag-accept na mali sila, mali siya sa desisyon niya, yon po ang importante. Kasi the more na hindi mo inaccept at hindi ka nag-sorry, it means lahat ng mga desisyon niya ay tama para sa kanya, pero hindi. Sabi niya, nangyari na to, alam pa ang gagawin. So, may bawat panahon may time. Bawat tao may panahon. Kaya natuwa siya ng sinabi ko na this time is para sa iyo, sabi ko siya, mami. Doon ay naging masena siya. Okay na, ito maganda rin yung comment ko, sabi ni Beauty Park. Okay naman ang mga matingga, pero dapat may boundaries. Wag puro luho ang bigay, needs lang para sa ma-realize din nila na maraming Pilipino naghihirap at mas mapalad sila. Yung boundaries, yun ang sabi niya. Ang nakikita ko dito is kailangan realize din nila na ito, syempre may pamilya ko, need ko ng time sa family ko, and then ako din naman kailangan ko rin ng time para sa kanila, kasi ako yung tumatayong parang tatay nila. Ganun po mga amigo. Mismo talaga ang dahilan at nakilala si Mami. Sabing ganun. Sabing ganun. Paki-post naman yung mga sabi ni Wilma, paki-post naman yung mga nagko-comment ng bastos at pangit. Di talaga naging masaya para sa iba. Nakakadismaya tong mga Pinoy sa paninira sa kapwa Pinoy. At nagre-report pa daw sa immigration. Kakalungkot din, inggit at naninirang Pinoy. Sabi ganun. Yes. Mag-report lang na mag-report, wala namang problema. At Lord ang nakakaalam, God, si Lord ang nakakaalam ng mga yan. Pero dahil kilala naman na tayo sa immigration, sa kabanatuan, wala naman ang problema, kasi marami kayong hindi alam na hindi ko pwedeng sabihin dahil ito ay utos sa akin. But praise God, dahil sa lahat ng mga pinagdaanan ko, lalo na yung mga report na yan, ang daming kung malalaman nyo lang mga amigo, pero hindi naman na kailangan sabihin, kasi dahil kailangang manahimik ako sa part na to. Ganun po. And then sabi nga nun, eto, sabi nga na ang sinasabi nito ay wag nang bigyan ng second chance yung dalawa. Diyos ko, sabi ni Aisa. Ayun, sabi ganun. Sabi ni Aisa, ang kanyang YouTube channel ay Lovely. Oo, Aisa. Sabi kasi ayan daw, wag ko na raw bigyan ng chance yung So, ibig sabihin, pag hindi ko binigyan, hindi matutuloy sa Pilipinas. Wala nang second chance at hindi na matutuloy sa Pilipinas. Yun ba ang gusto? So, ba't ko susundin yun, di ba? Ako naman po ang nakakaalam. At tandaan niyo po mga amigo, sa pamilyang ito, sa pamilya ni Tia Mami, isa lang makatapos, dalawa lang makatapos sa pag-aaral, at mga pamilya na matutulungan. At yun ay panghabang buhay. Yung pag makatapos po ay panghabang buhay yun, at hindi lang po panandalian. Dahil yung karunungan po mga amigo ay habang buhay nilang dala. And then kahit saan sila pumunta, basta sabi ko nga makagraduate lang sila, kahit hindi nila ako maalala, umalis sila, magkaroon ng trabaho, never ako mag-aas ng something sa kanila para i-return lahat ng mga tulong na ibinigay ko. No, hindi po ganun si Kuya Raul. At masaya na po ako mga amigo na sa mga nangyari po ay ngayon naging okay po ang lahat. So, yun po mga amigo, maraming salamat po, at i-end ko na po ang ating live ba to? Di, ating video mga amigo. So, mapagpalang gabi po sa ating lahat, at God bless po. Pag-pray po natin
naway maging okay ang lahat. Salamat po muli.